We are continuing our study in the book of Exodus. So please turn your Bibles to the book of Exodus chapter 4. And I entitled our study today, What Does Obeying God Means? So open your Bible please to Exodus chapter 4. And shall we all arise? Tayo lahat po ay tumayo. We'll start reading from verse 17 up to 31. And take in your hand this staff with which you shall do the signs. Moses went back to Jethro, his father-in-law, and said to him, Please, let me go back to my brothers in Egypt to see whether they are still alive. And Jethro said to Moses, Go in peace. And the Lord said to Moses in Midian, Go back to Egypt, for all the men who were seeking your life are dead. So Moses took his wife and his sons and had them ride on a donkey and went back to the land of Egypt. And Moses took the staff of God in his hand. And the Lord said to Moses, When you go back to Egypt, see that you do before Pharaoh all the miracles that I have put in your power. But I will harden his heart, so that he will not let the people go. Then you shall say to Pharaoh, Thus says the Lord, Israel is my firstborn son, and I say to you, Let my son go, that he may serve me. If you refuse to let him go, behold, I will kill your firstborn son. Nasang verse po ako? 24. At the lodging place on the way, the Lord met him and sought to put him to death. Then Zipporah, that's Moses' wife, took a flint and cut off her son's foreskin and touched Moses' feet with it and said, Surely you are a bridegroom of blood to me. So he let him alone. It was then that she said, a bridegroom of blood, because of the circumcision. The Lord said to Aaron, Go into the wilderness to meet Moses. So he went and met him at the mountain of God and kissed him. And Moses told Aaron all the words of the Lord with which he had sent him to speak, and all the signs that he had commanded him to do. Then Moses and Aaron went and gathered together all the elders of the people of Israel. Aaron spoke all the words that the Lord had spoken to Moses, and did the signs in the sight of the people. And the people believed. And when they heard that the Lord had visited the people of Israel, and that he had seen their affliction, they bowed their heads and worshiped. These are the words of the Lord. Speak to us, Lord. We can all be seated now. For the past weeks, we have been discussing chapters 3 and 4 of this book of Exodus. Nakita ho natin yung patuloy na pag-reject ni Moses sa pagpanawagan ng Diyos sa kanya na pangunahan ng kanyang bayan palabas ng Ehipsyo. We have learned for the past days, ang dami hong series of excuses and justifications. A few weeks ago, I read this in a Reader's Digest entitled, Ridiculous Excuses to Miss Work. Mga mga excuses ng mga empleyado sa Amerika kung bakit daw nila na-miss yung work nila. Number 1, it says, the first excuses, among the excuses, sabi doon, the reason I miss work because I forgot that I'm gonna marry today. No? Sabi na, nakalimutan ko palang magtrabaho ngayon dahil nakalimutan ko, araw pala ng kasal ko ngayon. Kaya hindi siya nakapasok. The second reason, ridiculous excuse, someone nailed my doors and windows shut that I could not go out. May nagpako ng mga pinto at ng bintana ako.
Kaya hindi ako makalabas ng bahay, kaya hindi ako nakapasok. Pangatlong ridiculous excuses, sabi niya, my dentures flew out of my car window on the highway. Sabi niya, habang nag-drive ako, yung denture ko, lumipad sa kalye. Kaya hindi ako nakapasok. And the fourth ridiculous reason or excuses, sabi niya, I'm at the casino and I still have some money left. Sabi niya, mayroon pa akong pera kaya napatagal ako sa casino. And we have learned that. But today, mapabasa natin sa maraming excuses ni Moses, today we learned that he began to obey God. Nakita na ho natin ang pagsimulang pagsunod ni Moses sa Diyos. So what does obeying God means? Sa liwanag po ng ating pag-aaral ngayon, ano ba talagang kahulugan ng pagsunod sa Diyos? Number one, ang pagsunod po sa Diyos, it only means to do it with respect. Let's all say respect. No? Sa Tagalog po, respeto, paggalang. At nabasa po natin sa ating passage kanina in verse 18, nagpaalam po si Moses sa kanyang binan na si Jethro na nais niyang bumalik sa Ehipto at makita kung buhay pa yung kanyang mga kapatid. At pinayagan po siya ni Jethro at sinabi rin naman ng Diyos sa kanya pagkatapos po ng pagpapaalam o pagpaparanas ng respeto, sabi ho ng Diyos sa kanya, pumunta ka ng Ehipto. Alam niyo, napakahalaga ho ng pagkilala sa relasyon. Kinupkup po ni Jethro si Moses for how many years? 40 years, remember? 40 years. 40 years niyang naging biyenan ito. 40 years na siya ay kinupkop. No, para pong ako po ay dayo lamang sa kawit. Pero nagpapasalamat ako sa mga biyenan ko, sa mga in-laws ko, na kinupkop nila ako for so many years. No, to be exact, mga around 32 years or 31 years. Okay? Mahalaga ho na pinapahalagaan ho natin yung ating tinatawag na relasyon at nagpapakita ho tayo ng respeto. Mahalaga ho na tayo po ay mga taong marunong rumespeto. Amen? Actually po yung 10 Commandments sa Exodus chapter 20, kung mag-a-advance study po tayo, 10 Commandments spoke about respect. Lahat po yan, respeto ang pinag-uusapan. The first 4 commandments, sa 10 commandments po, we're talking about our respect towards God. Respeto ho natin patungo sa Diyos. At sabi ho ng 10 commandments, Exodus 20, no, pag kinikilala ho natin na siya lamang ang tunay na Diyos at wala tayong niluluhurang Diyos, wala tayong nililikha na Diyos-Diyosan o ribulto, ito raw po ay pagrespeto sa Diyos. Pag hindi daw po natin ginagamit ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhang dahilan, no, ito raw po ay paggalang o pagrespeto sa Diyos. Pag pinapahalagaan po natin ang pagtitipon natin linggo-linggo o yung tinatawag po nating Shabbat, na tayo po hindi naghahanap buhay, pinipili ho nating linggo para lang to sa Panginoon, makikinig ako ng salita niya, sasamba ako sa Kanya. Sabi ho ng 10 Commandments, ito raw ho ay pagpaparanas natin o pagpapamalas natin ng respeto natin sa Diyos. The last 6 commandments among the 10 commandments po ay respeto naman natin sa mga tao sa paligid do natin. Okay? Sa paligid do natin. Bakit do natin kailangang irespeto yung mga tao sa paligid po natin? Kasi meron pong tinatawag na Imago Dei o the doctrine of the Imago Dei. No? Na ang bawat nilalang ng Diyos, no, ay nilalang niya ayon sa kanyang wangis. Kaya nga sabi ho ng Diyos, sabi ho ni Santiago sa kanyang sulat, yung labi na ginagamit nating papuri sa Diyos ay parehong labi na ginagamit natin sa paninirang puri sa mga taong nilalang ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Kaya ang sabi ho ni Santiago, hindi dapat ito. Hindi ito dapat. Okay? Bakit to? Kasi yung mga taong sinisiraan mo,
Kung mahilig ka sa chismis, kung chismosa ka, huwag kang maging masaya dyan, mahiya ka na ikaw ay chismosa o chismoso dahil hindi yan ang kalooban ng Diyos. Ang paninirang puri ho ay kinamumuhian ng Diyos. Maliwanag po yan sa aklat ng Kawikaan. Hindi lang po yan isang kasalanan, kundi yan po ay isang kasamaan sa harapan ng Diyos. Kaya lahat po na mapanirang puri, lahat po ng mga chismoso, chismosa, pakinggan niyo. Ang paalala ho ni Santiago, sinasabi niya, ang labi na ginagamit nating papuri sa Diyos ay parehong labi na ginagamit din natin sa paninirang puri sa iba na nilalang ng Diyos ayon sa kanyang wangis o the Imago Dei. Kaya nga ho tayo, those of 6 commandments, last 6 commandments ng 10 commandments, pinahalagaan po ito ng Diyos at nilagay niya sa kanyang utos ang pagrespeto sa mga tao sa paligid po natin. Ano-ano po yan? Una ho, nirerespeto raw po natin ang mga tao sa paligid natin kung nirerespeto, sinusunod at ginagalang natin ang ating mga magulang. Kita nyo? Doon po sa last 6 commandments, pagdating mo sa respeto sa tao, ang unang binigyang diin ng Diyos sa kanyang 10 utos ay ang pagrespeto sa mga magulang. Mga minamahal kong mga kabataan, mahalaga ho ang pagrespeto sa magulang. Sa 5 utos ng 10 utos, pinahalagaan kagad. At inutusan po tayo na respetuhin po natin ang ating mga magulang. At maging yung ating mga biyenan, magulang din ho natin yan. Naunawaan po ba natin? Mga lolo, lola, kung ikaw ay lumaki sa lolo at lola, siya ang magulang mo. Pahalagaan ho natin ang pagrespeto sa ating magulang. Pangalawa po, sa 6 na utos, sa 10 utos ng Panginoon, ay pag tayo raw po ay hindi natin hinahangad na pumatay ng tao. Yung po'y pagrespeto rin sa buhay na binigay ng Diyos sa taong yon. Ang sumunod ho, pag tinatrato daw ho natin ang mga tao sa paligid ng may kalinisan o may purity, hindi tayo nag-iisip ng kalaswaan o panlalamang sa kanila. Yan daw ho ay pagrespeto sa mga tao. At sumunod ho, pag tayo raw po ay hindi nagnanakaw o ninanakawan yung mga tao sa paligid po natin. Ang sumunod ho, pag tayo raw po ay nagsasabi ng katotohanan patungkol sa mga taong sa paligid natin. At panghuli ho, pag hindi raw natin hinahangad ang pagmamay-ari ng iba. Ito man po ay asawa o ito man ho ay properties nila. Ang sa tawag po rito is the sin of covetousness. Kapag sinamarize na ho natin yung 10 commandments, respeto sa Diyos, una sa lahat, at respeto po sa tao. Kung bakit po tayo hindi nagpapakita ng respeto sa tao, dahil wala tayong respeto sa Diyos. Pero ang taong marunong rumespeto sa Diyos ay nagpapamalas din po ng respeto sa tao. Naintindihan po natin? Ibig sabihin, hindi natin pwedeng pag-iwalayin ang dalawa. Pero ulitin ko lang ho, ang isang taong hindi marunong rumespeto sa Diyos ay hindi ho marunong rumespeto sa tao. Ang isang taong may respeto sa Diyos ay ipapamalas niya ho yung mga respeto ho sa mga tao sa paligid niya. Mga ilang halimbawa pa ho, patungkol sa respeto. Romans 13. Tinuturuan po tayo ng Romans 13 na rumespeto sa mga God-ordained authorities. Respetuhin po natin sila. Tayo man po ay nasa socialist, communist country, respetuhin po natin sila kung doon tayo nilagay ng Diyos. Tayo man po ay nasa demokratikong bansa, katulad po ng Pilipinas, respetuhin po natin ang pamahalaan. Lahat ho ng God-ordained authority, sabi ng Romans 13, ay kailangan po nating respetuhin. Hebrews chapter 13, tinuturuan naman ho tayo rito, pinapalalaan ho tayo, na magbigay tayo ng respeto sa mga pastor at sa mga lingkod ng ating Panginoon, sa mga church leaders. Kailangan po natin silang bigyan ng respeto, dahil po
sila ho ay mga tinawag ng Diyos para pamahalaan ho tayo at alagaan po tayo. No? Totoo lang po. Totoo lang ho. No? Sa biyaya ho ng Diyos, simula po ako ay kanyang niligtas. Simula po ako naging Christian. Wala po akong naalalang naging lead pastor ko o naging senior pastor ko o naging pastor ko na hindi ko nirespeto. No? Sa likod po ng mga kamaliang nakikita ko sa kanila, sa likod po ng mga nabalitaan kong hindi magandang bagay sa kanila, no? Nagpatuloy po ako magbigay ng respeto sa kanila sapagkat sila ho ang tinalagaan ng Diyos, no, para pangalagaan ng aking kaluluwa. Kaya po Hebrews chapter 13 ay tinuturuan po tayo magbigay ng respeto at paggalang sa mga lingkod ng Panginoon. Tandaan niyo yung sinabi ko kanina. Ang mga taong walang respeto sa Diyos ay hindi magbibigay ng mga respeto sa mga taong nasa paligid po nila. Pero kung nirerespeto ho natin ang Diyos, kinikilala ho natin, itong mga taong ito sa paligid po natin ay nilalang ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Ito po mga namamahala sa atin, mapolitika man o pananampalataya natin, sila po'y tinalaga ng Diyos para sa pamamahala nila sa ating buhay. Efeso Kapitulo 5. No, tinuturuan po rito na irespeto ng mga amo ang kanilang mga tauhan. At irespeto ho ng mga tauhan ang kanilang mga amo. Sa unang Pedro, Kapitulo 3, inutusan po ni Pedro, ni Apostol Pedro, na tayo mga lalaki, irespeto natin ang kahinaan ng ating mga misis. Bakit daw ho? Sapagkat sila ay likas na mahina. Subukan nyo magsuntukan kayong mag-asawa. Sino man nanalo? Lalaki o babae? Babae? Di ba? Kasi alam mo ng Diyos, nilalang ng Diyos na higit na mas malakas ang lalaki o kesa sa babae. Kaya sabi ho ni Apostol Pedro, igalang mo at kilalanin mo ang kahinaan ng iyong asawa. O lahat ng lalaki magsabi ng amen. Makinig ko kayo sapagkat ang warning po ni Apostol Pedro sa unang Pedro Kapitulo 3, sabi na ho doon, pag hindi mo kinilala ang kahinaan ng iyong asawang babae, makinig po kayo, hindi sasagutin ng Diyos ang iyong panalangin. Ganun o, pinapahalagaan ng Diyos kayong mga babae. Okay? Hindi lang nga kayo dinisenyo ng Diyos na maging pastora, wala ho sa Biblia ho yan, no? Pero kayo po ay mahalaga sa buhay ng isang pamilya at sa buhay din ng isang iglesia. Okay? Sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 2, napakaliwanag po doon. Verse 25, magbigay rin po tayo ng respeto sa mga taong hindi sumasang-ayon sa atin. Huwag na pong iisipin na lahat po ng tao sa paligid nyo ay sasang-ayon sa inyo. Okay? Lalo tigit pagdating sa ating panampalataya. May mga hindi sumasang-ayon po sa atin bilang bahagi po ng Sovereign Grace Church. Pinanghahawakan po natin ng Reformed Theology. No? Marami hindi sumasang-ayon, kontrobersyal. Tayo, pagdating po sa complementarianism in the church ministry. Hindi tayo naniniwala, dahil sinasabi ng Bible, hindi po tayo naniniwala na pwede po ang isang babae na maging pastor. Ang ginagamit nilang verse ay yung Galatia Kapitulo 6. Pero ang konteksto po ng Galatia Kapitulo 6 ay patungkol sa kaligtasan. Sa kaligtasan, walang hintil, walang Hudyo, walang lalaki, walang babae, walang bata, walang matanda. Ang kaligtasan ay pinagkakaloob ng Diyos sa lahat. Pero sa konteksto po ng pagpapastor, unang Timoteo Kapitulo 2, pastoral epistle po yan. Maliwanag po, hinugot po ni Pablo ang katotohanan ito doon sa Genesis, sa creation account, na hindi talaga dinisenyo ng Diyos ang isang babae na maging pastor. May nagtanong ho sa akin, so yung mga pastora nagkakasala. Ang sagot ko lang ganito, sinabi ng Biblia, hindi niya pinahintulutan ang babae na manguna at magturo sa kanyang iglesia. Kayo na hong sumagot kung nagkakasala ba ang isang babae pag siya po ay pinili niyang maging pastora. Ang sagot, maliwanag po ang Biblia. Hindi popular, marami kayong dahilan, maraming tanong,
ginagamit na naman sila ni Lord eh. Lahat ho pwedeng gamitin ni Lord. Maging nga po yung asno, ginamit ho ng Panginoon para rebukein si Prophet Balaam. Nalala nyo? Asno. Nagsalita, ginamit ng Diyos para ituwid ang maling pananaw ng isang propetang si Balaam. Lahat ito pwedeng gamitin ng Diyos. Pero strictly speaking, pagdating sa church leadership at sa marriage leadership, ang tinuturo po ng Biblia, ang lalaki, ang niloob ng Diyos na maging leader ng pamilya man o ng ministeryo. Pero nonetheless, may mga pastor at pastora na hindi po sumasang-ayon dito. Sa maniwala't kayo sa hindi, may mga kaibigan po akong pastora. No? At madalas noon, years back, pag nagkikita-kita ko kami sa Imus, at pag kami po yung nagkakape-kape, nagdo-donut-donut, hindi po ako nagbubukas ng topic, pero sabihin niya ho, dahil po isang kaibigan kong pastora, ba't ka pa talaga naniniwala sa aming mga pastora? Sabi ko, hindi, naniniwala po ako sa inyo. Kayo po'y kapatid ko sa Panginoon. Pero naniniwala rin po ako sa sinasabi ng Biblia na hindi kayo dinisenyo ng Diyos para maging pastor. Okay? Pero bago ko sagutin yun, pag tinatanong nila, ini-insist nila sa akin, talaga bang gusto niyo malaman ng sagot? Opo, pastor. Hindi ka ma-offend. Hindi o. Sasabihin ko talaga yung katotohanan sa kanila. Tapos habang binabasa ko yung Bible, kikita mo yung mamukha, nag-squirt na. Bakit ganun? Ba't ganyan? Ba't si ganito, si ganyan? Hindi. Huwag mo natin pag-usapan si ganun at si ganito. Pag-usapan natin ano yung sinasabi ng Biblia. Hindi ko ano yung sinasabi ng iba, kundi ano yung sinasabi ho ng Biblia. No? Pero hanggang ngayon ho, yung mga kakilala kong pastora ho, ginagalang ko sila. Hindi ko sila tinatalikuran. Pag binati nila ako, pag nagkita kami sa mall, binabati ko sila. Hindi, ayoko yan, pastora. Hindi ho ganun. I just approach them. They're my friends. Magkakilala ho kami. Acquainted kami. I respect them. Kasi po ang sabi ng Bible. Pero itong isang kaibigan ko pong pastora, sa tuwing nagkikita kami, prior to pandemic, lagi na binobrought up yung topic na yon, lalo tigit pag may makasama kaming ibang mga pastora. Tatlo lang kaming pastor, 5 silang pastora. Ibo-brought up na yung topic na yun sa akin. And I will stand to what the Bible says. Maski po 100 pa sila. Pero salamat na rin po sa Panginoon. Nabigyan tayo ng pagkakataon na ituro sa kanila kung anong sinasabi ng Biblia. Ito pong kaibigan kong pastora, kinuha na ho ni Lord. Si Lord na magsasabi sa kanya, anak, mali ka talaga. No? Kasi po ito po sinasabi ng Bible sa atin, respect everyone. See? Let's all say everyone. No? Kasi, totoo lang ho, we can agree to disagree. Okay? We can agree to disagree. Huwag tayong maging combative masyado. Lalo sa issue ho ng complementarianism and egalitarianism. Respect everyone. Love your Christian brothers and sisters. Fear God and respect the king. Not that King Jesus, yung emperor, yung president during that time. And during this time, yung sinulat po ito ni Pedro, ang emperor ay si Nero. Isa sa pinakademonyong emperor ng Rome. Pero nonetheless, ang pagtuturo po ni Pedro, sabi niya, fear God and respect the king. So to obey God means to do it with respect. Hindi yun, susunod ako sa Panginoon. Pero hindi ka nagpapakita ng mga paggalang sa mga tao sa paligid mo. Lalo tigit sa mga kamag-anakan mo. Pangalawa ho, to obey God means to start it with your family. So yung pagsunod po sa Diyos, hindi po yung nagsisimula sa iglesia, sa mga gawain. Nagsisimula po yan sa loob ng pamilya. Kaya sabi ho ng verse 19 once again, and the Lord said to Moses in Midian, go back to Egypt, for all the men who were seeking your life are dead. May naghahangad ba na patayin ang buhay mo? Pagkatiwala mo sa Diyos. Sabi ng Bible, vengeance is mine, say it the Lord.
Meron bang parang mga taong tinik sa laman na lagi kang binababa, lagi kang niyuyurakan, lagi kang pinagdududahan, lagi kang iniisipan ng masama? Ipagkatiwala mo lang sila kay Lord. Pag-pray mo lang lagi. Sabi mo, Lord, please, kunin mo na sila. No, I'm just kidding. Okay? So, sabi dito, for all the men who were seeking your life are dead. Yung dating parao na nag-utos na hanapin ka para hulihin ka, patayin ka, yung mga taong gustong gumanti doon sa pinatay mo, no? Sabi ni Lord, huwag ka mag-alala. Patay na sila. No, dito ko nakuha yung katotohanan na mamamatay ka din. Pag sabi nga sa mga tao sa paligid, sa katabi, mamamatay ka din. Di ba? Mamamatay din ho tayo eh. That's the reality of life. Mamamatay din ho tayo. And then tuloy po natin, take note of verse 20. So Moses took his wife and his sons and had them ride on a donkey and went back to the land of Egypt. And Moses took the staff of God in his hand. Tatlong bagay po yung binitbit ni Moses. Palabas ng Midian, pabalik ng Egypt. Tatlo po yung kanyang binitbit. Una, binitbit niya ang kanyang misis. Now, don't take it literally. Hindi ibig sabihin binitbit niya. No? Sinama niya ho ang kanyang misis. Pangalawa ho, sinama niya ho ang kanyang mga anak. Ang pangatlong binitbit niya ho, ito maganda. Yung kanyang ordinary wood na ginawa niyang shepherd staff. Nag-iba na ho ang tawag pagtapos ng encounter sa last week na pag-aaral natin. Dati, the rod of Moses, ngayon po, take note, and Moses took the staff of God. Ordinaryong puno, ordinaryong kahoy, pero sa kamay ng Diyos, makapangyarihan. Mga minamalong mga kapatid sa Panginoon. Maybe other people treats you as an ordinary person. Yeah, we are just ordinary person. No? Tayo po yung mga ordinaryong tao lamang. Pero sa kamay ng Diyos, ang buhay natin, He will make our ordinary life an extraordinary ones. Kung paano ka gagamitin ng Diyos sa mga nais niya at sa mga disenyo niya sa kanyang buhay, sa iyong buhay. Diba? Halimbawa po, si Consi Jerry Harin. Isang ordinaryong tao, isang ordinaryong mekaniko, pero ang plano pala ng Diyos sa kanya, maging konsehal. Amen? Hindi binitbit ng Iglesia ni Cristo, pero hinawakan ng Diyos pagdating ng eleksyon, panalo. Bakit to? God can do extraordinary things. Kung ilalagay lang natin ang lahat sa kamay ng Panginoon, isusuko natin ang lahat sa kamay ng Panginoon, He can do extraordinary things in your life, even beyond your imagination. Naalala niyo ho, yung kayo na una nagkaroon ng kotse. Paano nangyari yun? Naalala niyo ho, yung kayo una nagkaroon ng bahay? Paano nangyari yun? Naalala niyo ho kung paano kayo pinaunlad ng Diyos? Paano nangyari yun? Kasi may Diyos. Gusto ko malaman mo, may Diyos. No? Kung kayo ay nasa bingid ng kawalan ng pag-asa, kapatid, may Diyos. Isuko mo ang mga dahilan ng kawalan mo ng pag-asa sa kamay ng Diyos because your ordinary staff, your ordinary shepherd staff, God can make it so extraordinary. Most of the time, I cry as we worship God. Most of the time in my private worship and pray, I cry. 31 years na ho tayo. 31 years ko na kayong pinagpapastoran. Prior to that, may mga pinastoran na rin po ako mga churches. Pero I cry. Bakit to? Sabi ko, Lord, I'm just an extraordinary man. Ordinaryong tao lang ako. May mga struggle, may mga kahinaan, may mga kapalpakan, may mga kasalanan.
Pero dahil nga pag nilalagay natin ang ating buhay sa kamay ng Diyos, God can make our lives extraordinary. Amen? 31 years ago, nagsisimula pa lang po ang church na ito. May nagsabi, nasa loob kayo ng subdivision, nasa dead end pa kayo ng subdivision, ang mga miyembro nyo mahirap lang, hindi yan lalago. Pero ngayon ho, pinalago tayo ng Panginoon. Yung nagsabi ho sa akin yon, wala na ho. Nauntindihan natin? Bakit to? Walang karapatan ang sino mang tao na maglagay ng tuldok sa iyong kalagayan at sa iyong kahinaan ngayon. Sapagkat ang isang buhay na sinuko natin sa Diyos, sa kamay ng Diyos, God can make it His staff. Extraordinary miracles will take place and can take place. Amen? Amen o ba? But again, let us all start it with our family, with our marriage. Kaya nga, when God calls Moses, He sees His calling to Moses, package deal, kasama ho yung kanyang asawa at yung kanyang mga anak. Yan po'y nasa konteksto ng Biblia. Nung sinabi ho ng Diyos kay Noe, naglulunurin niya, guguhuin niya ang mundong ito sa pamamagitan ng paglunod ng tubig, sino po ang kasama niligtas ng Diyos? Si Noe lang ba? Ang sabi ng Biblia, ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak at asawa ng kanyang mga anak. Pamilya. Sa Joshua chapter 24, anong sabi ni Joshua? Young adults, pinag-alalan natin ito kahapon. Sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Sinabi na, as for me, I will serve the Lord. Iwan ko yung aking mag-iina. No, that's not the context of our calling as we obey God. Lagi hong kasama ang asawa dapat. Sabi ho ng Biblia, what God has joined together, diba, let no man put us under. God, when you married, no, your spouse, sa harapan ng Diyos, mag-isa lang kayo. Mag-isa lang kayo. Okay? That's why si Joshua nagsalita. Hindi ang asawa ni Joshua, si Joshua nagsalita. Sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Men in this church, when your wife says, tinatamad ako mag-church, ikaw na lang. Sabi mo, no. You use your God-ordained authority as the leader of your marriage and of your family. You say, no. We need to go to church, honey. We need to. I want to and we need to go to church this Sunday. May mga Kristiyano kasi, may tinatawag akong Sunday sickness. Alam niyo yun? Yung pagdating ng Sabado o Linggo, doon nagkakasakit. No? Pero pagdating sa hapon ng Sunday, nasa mall. Wala sa church, may sakit daw, pero pagdating ng hapon, nasa mall. No? Pagdating ng Sunday, nagkakasakit, pero sa labuyan, ever present. Walang sakit-sakit pag labuyan. That's a problem in the heart. It's a problem in the heart. Ganun din ho, sa qualifications po ng mga church elder, includes a family. 1 Timothy chapter 3. Actually, you cannot be an elder or you can be disqualified as an elder if you don't know how to manage your family well. Nako, ang dami ko ng kilalang pastor na ganyan, ho. Mga pastor, magagaling, ang babait sa membro, pero hindi mababait sa asawa at sa mga anak. No? Magagaling sa pulpito, pero sa pamamahala sa pamilya, ay hindi mo magaling. The Bible says, you can be disqualified. Now, you will be disqualified, and you should be disqualified if you cannot manage your family well. No? Ganda na sinabi ng nabasa kong quote recently about family. Ang quote na ito po ay nanggaling kay Jennifer Jernigan. Families are intended to be unified, kind, loving, godly, helpful, selfless, and a witness and reflect of God. That should be a family.
we reflect the goodness, the glory, the kindness, the grace of God. Ganda rin po na sinabi ho ng isang quote din. Sabi doon, being part of a family is like living with an army. You all have different temperaments, attitudes, but one singular purpose, and that is to have each other's back no matter what. That's what a family. To be honest po, physically speaking, emotionally speaking, naranasan ko yung pamilya sa mga haring. Dahil maaga po ako napahiwalay sa mga totoong pamilya ko, sa mga kapatid ko at sa mga magulang ko. Dahil po sa panawagan ng Diyos sa akin. Pero dito ko talaga naranasan po yung tinatawag na pamilya. At patuloy ko nararanasan sa pamamagitan ng mga in-laws ko. No? I'm willing to give my life for my pamangkin, mga pamangkin ko, mga apo namin, sa bayaw ko, sa mga sister-in-laws ko. Why? Because we're family. Minsan di kami nagkakasundo, minsan may mga disagreements, pero pamilya kayo eh. Di ba? Don't take it too personally. Pamilya kayo. Ang maganda ho rito, church tayo ho, pamilya rin ho tayo rito. We watch each other's back. No, hindi we strike each other's back, but we watch each other's back. Sabihin ko lang sa inyo, ang matibay na pamilya ho, ang dapat tawaging pamilyang di magiba. Oh, pamilyang di magiba. May mga ibang mga temperaments tayo, may mga disagreements tayo, pero at the end of the day, pamilya ho tayo. Tama? Tingnan niyo po yung mukha ng katabi niyo lang ho, at sa paligid niyo. No? Pakisabi ho sa kanila, magkikita-kita pa din tayo sa langit. Di ba? Kaya sabihin mo, magbayad ka na ng utang mo. Joke lang. Sa pamilya ho tayo. Pag sinabi yung pagsunod sa Diyos, no, ibig ko sabihin po niyan, kasama bit-bit ang ating pamilya. As for me and my house, we will serve the Lord. Now, pamilya nga ho sila Moses, pero nagalit po, halos magalit ang Diyos kay Moses. Sabi po ng verse 24 to 26, halos patayin siya ng Diyos. Ito na po yung controversial passage na nabasa nyo, na ginawa po ni Sipora. At a lodging place on the way, the Lord met him, si Moses, and sought to put him to death. Sa hotel na ho sila, Moses, susunod-sunod ka sa akin, pero may hindi ka pa ginagawa, papatayin kita. Ganda ho nito, nalaman po ng asawa, si Sipora. Sarap po na magkaroon ng ganitong asawa, sensitive kay Lord. Then Zipporah took a flint and cut off her son's foreskin and touched Moses' feet with it and said, surely you are a bridegroom of blood to me. So he let him alone. It was then that she said, a bridegroom of blood because of the circumcision. Ang dami po nagtatanong sa akin ito. Huwag kayong mag-alala. Ako din nagtanong. Anong ibig sabihin ng passage sa ito? Bakit halos patayin ng Diyos si Moses? Hindi na lang naman tinuli yung kanyang mga anak at ang nag-isip pa hong magtuliin yung anak ay walang iba kundi si Mrs. Sipora. Nirebuke po ng Mrs. yung kanyang mister. Sino po rito, narebuke ka na ng Mrs. mo, pakitaas ang kamay. Sige, mga narebuke ka na ng Mrs. mo. Nagpapasalamat ka ba o nagagalit ka? Pag ikaw tinuwid, nirebuke, no? Ng misis mo, dahil sa mali mo namang ginawa at para sa kabutihan ng pamilya mo at kabutihan ng buhay mo, magpasalamat ka. Yung nakaraang linggo, may counseling po ako mag-asawa. Sabi sa akin ni misis, alam mo, pastor, sinasabihan ko siyang mag-reduce, sabi ko ni misis. Tapos yung asawa niya, ang laki. Sinasabihan ko siyang mag-reduce. Yung nakilala ko siya, ang ganda ng katawan ho niyan. Kakita niyo naman ngayon, dambuhala. Para naman sa kabutihan niya. Sinasabi ko sa kanya, gusto ko siyang mag-reduce kasi nga, gusto ko pa siya makasama ng habang buhay. Sabi ng asawa, hayaan mo na. Parang nga pang nabalo ako, di ba ganun pa ng ibang asawa na, di ba? Sabi, hindi mo ako nakukuha, sabi ni Mrs.
Hindi mo ako naintindihan. Gusto kitang mag-reduce kasi gusto kitang makasama ng habang buhay. Kapag nagkaanak na tayo, makita nila yung ama at makasama nila at maramdaman ng mga anak natin yung tatay nila. Kapag pinagbabawalan ka ng magkape at magsoda at mag-samyup ng inyong misis, magpasalamat ka na lang. Naintindihan natin? Minsan masakit sa isang lalaki ang itutuwirin ng kanyang misis. Kasi pride natin. Egoistic tayo mga lalaki. Pero minsan dapat din tayo nakikinig sa ating asawa. Ang maganda ho rito, nag-take action po si Sephora. Kumuha po siya ng flint, sa Hebrew po niyan, isang kahoy na matalas na madalas yung ginagamit din ng mga babae, mga shepherdess, yung mga babaeng pastol. Hindi yung pastora, pastol. Yung nag-aalaga po ng tupa, mga babaeng pastol to protect themselves, okay? From any harm. So kinuha niya po ito, tapos tinawag niyo mga kanyang anak, take note, tingin niyo ilang taon yung mga anak nila. Tama, amen. Sa pag-aaral siguro mga 20 na o 18 na. Tinawag yung mga anak, halika anak, pila! Iisip niyo yun? Tapos yung mga foreskin, yung mga tinuli na laman, yun ang binato niya sa paa ni Moses. Gumanti ba si Moses? Hindi. Dahil alam niyang tama yung ginawa ng kanyang misis. At ang sabi ng misis niya, you're a bridegroom of blood. Ano pong ibig sabihin po ni Sephora niyan? Sabi niya, hindi mo iningatan ang ating pamilya sa harapan ng Diyos. Okay? Na bakit siya dapat patayin ng Diyos? Alam niyo bakit? Ang magulang po ni Moses ay parehong Levito. Tatay niya at nanay niya, parehong Levito, parehong naglilingkod sa templo. Makinig po kayo. Alam ho ni Moses. Alam na alam ni Moses ang covenant ng Diyos. At ano po ang simbolo ng covenant ng mga Israel, ng mga Hudyo? Circumcision. Nagsimula kay Abraham, ginawa rin, tinuloy po kay Isaac, tinuloy po ni Isaac kay Jacob, si Jacob ginawa niya sa lahat ng kanyang mga anak. Remember? At ginawa niya rin sa apo niya na anak ni Joseph sa isang Egyptian. Do you remember that? Sa Book of Genesis sa pag-aaral po natin. Pero isipin niyo, bakit ngayon pa? Dapat pinaalala na ng Diyos kay Moses nung sanggol pala yung mga bata. Pinapakita ho nito kung gaano kahaba ang pasensya ng Diyos sa buhay nating lahat. It took 18, 20, 23 years bago sabihin ng Diyos, papatayin na kita. Paulit-ulit kong pinapaalala sa iyo na dapat mong tuliin ang iyong mga anak bilang simbolo ng ating relasyon, ng ating covenant. At magsisimula na ang plano ko, programa ko sa buhay mo, pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin tinutuli ang iyong mga anak. Mga minamahal ko mga kapatid sa Panginoon, kung kayo ho ay nasa pamumuhay sa anumang uri ng kasalanan, putulin mo na yan. Tuliin mo na ang puso mo sa harapan ng Diyos, pagsisisi ng kasalanan. Huwag mo sabihin, nasa kasalanan ako, wala naman nangyayari sa akin. Wait ka lang. Wait ka lang. Na huwag mong hintayin na dumating ang point na papatayin ka na ng Diyos. Tandaan natin, siya'y mapagpatawad, siya'y mahabagin, pero siya rin po ay matuwid at siya rin po ay banal. Kung bakit hindi mo pa nararanasan ang parusa ng Diyos sa iyo, bagamat alam mo na ikaw ay nasa kasalanan, nasa isang relasyon ka na mali, nasa isang pamumuhay ka na mali, nasa isang negosyo o hanap buhay ka na mali, nasa isang gawain ka na mali, at hindi mo nararanasan ang kaparusahan pa ng Diyos dahil ang Diyos ay pinararanas niya sa iyo ang kanyang kahabagan. Pero take note, may hangganan po yan. Aanihin mo ang pagiging matigas mo sa harapan ng ating Panginoon. So ano po nangyari? Natuli, hindi nagtuloy ho ang plano ng Diyos na patayin si Moses.
dahil sa tulong at gabay at galit ng kanyang misis sa kanya. Salamat to sa mga misis na marunong magalit sa mga pagkakamali at pagkakasala natin. Tama? Tama ho? Magpasalamat po tayo. Sino po rito sa mga lalaki na narito, mga mister, nagpapasalamat ka na nagalit si misis sa'yo? Pakitaas ang kamay. Isa na po ako doon. Magtataas ang kamay. Kapag sabi mo nga sa misis mo, salamat sa galit mo. Sabi mo, wag lang lagi. Na magpasalamat po tayo kay Sephora. Anong truth po rito? Great is our responsibility before God, fathers, when we fail to teach God's covenant to our children. Mga kalalakihan, mga magulang, napakalaki yun ng responsibilidad natin sa Diyos. Nalala ko po tuloy si Eli, no? Yung high priest sa Lumang Tipan, sa 1 Samuel chapter 2, verse 12 to 36, yung kwento pong ito. Meron po siyang dalawang anak, si Hophni at si Phinehas. Mga Levites din sila. So pastor yung tatay nila, pastor din sila. Pero alam mo natin yung ginagawa ng dalawa. Ano yung ginagawa ng dalawa? Yung binibigay na offering, sabihin nila, ay akin na po yung mga karning offering ninyo. Kami na po ang mag-aalay sa Panginoon. Sabi ng mga miyembro, ang bait naman niya. Siya na mag-aalay sa Panginoon. Pero anong gagawin po ni Phinehas at ni Hophni? Dadalhin na po sa likuran ng templo, iipunin nila, tapos kinabukasan, ibebenta nila sa palengke. Pinera nila yung isang karneng offering na dapat sinunog sa presensya ng Panginoon. Do you get the point? Isa pang ginagawa po ni Phinehas ni Hophni, yung mga ushers na babae sa templo, dinidigahan nila. Finiflirt nila, nililigawan nila. Nakarating to kay Eli. Pero sabi ho ng Biblia, walang ginawa si Eli. Hindi niya nirebuke, hindi niya pinaalalahanan ang kanyang mga anak. Kinonsinti niya lang. Kaya dumating ang panahon, sabi ng Panginoon kay Eli, papatayin ko ang iyong mga anak. Oho, hindi kayo nagkakamali naririnig. Ang Diyos po'y pumapatay. Dahil siya po ang nagbibigay buhay. May narinig po akong pastor minsan, ang Diyos daw ay hindi pumapatay. Pumapatay ho siya. Kung kilala mo talaga ang Diyos sa Biblia, pumapatay po ang Diyos. Dahil siya rin po ay may karapatan dahil siya po ay nagbibigay ng buhay. Ang nagbigay ng buhay. Sabi po ng Diyos kay Eli, papatayin ko ang iyong mga anak. Papatayin din kita. Puputulin ko ang pribilehiyo ng lahi mo na maging libito o tagapaglingkod sa loob ng aking tabernakulo. Kayo namatay po si Eli at yung mga anak niya, naputol na ho. Ang line ni Eli to serve, yung family line niya to serve in the temple of God. Ganito ho kabanal ang ating Panginoon. Okay? Ano pong hamon sa ating mga magulang ngayon? Gising pa ho ba kayo? Ano pong hamon sa ating mga magulang ngayon? When was the last time na kinausap mo yung mga anak mo o kinamusta mo yung mga anak mo patungkol sa kanilang relasyon sa Diyos? When was that last time? When was the last time na nagkwentuhan kayo ng mga anak ninyo na Diyos ang pinag-uusapan ninyo? Hindi lang travel, hindi lang gadget, hindi lang plano na bakasyon o mga bibiling gamit sa bahay. When was the last time nag-usap kayo patungkol sa Diyos? Makinig po kayo lahat, lalo mga miyembro po ng CCS. Yung tinuturo po natin dito sa pulpito, parallel po sa tinuturo sa mga bata. Dinisenyo po talaga namin ito ng ganito. Now, yung nga lang nga po, obviously, sa konteksto nila. Para pag uwi nyo mamaya at nag-lunch kayo together, ang pag-uusapan ninyo, parehong aral. Kung Exodus chapter 4 po tayo rito, dun ho, I believe, Exodus chapter 4 din po sila. Are you getting the point? Maganda ho ba yan? Para pag nagkwentuhan kayo, o di kayo may tanong ang anak ninyo na umatid ng Sunday school, sabi niya,
Ano po ba yung, bakit po ba gano'n si Sipora, may explain nyo sa kanila bilang mga magulang. Paalala ko lang po sa bawat isa. Inutusan po tayo ng Diyos, mga magulang, palaki ng ating mga anak as a godly offspring. Mga anak na may pagkilala ho sa Diyos. Okay? Mga anak na may pagkilala po sa Diyos. Ang mahirap po ngayon, napakarami na po mga kabataan ngayon, masyado pong nakasandal sa kanilang mga magulang. Bakit to? Kasi tinuruan natin silang sumandal masyado sa atin. Hindi natin sila tinuruang sumandal sa Diyos. Okay? Wala hong masama yung anak natin sumandal sa atin, pero higit sa lahat, hayaan natin yung mga anak natin, turuan natin sila na sumandal sa Diyos higit sa atin. Bakit to? Huwag mong iisipin na forever makakasama ka ng mga anak mo. Kasi ang realidad, anytime, pwede tayong mawala sa ating mga anak. Tama? Tama po ba? Kasi pag tinuruan natin po silang laging sumandal sa atin, pag nawala ho tayo, kawawa ho yung mga yan. Halimbawa ho, may mga anak ho tayo, may mga pamilya na. Tapos nakaasa pa rin sa atin. Mahirap po yan. Totoo lang ho, napakahirap po niyan. Ang liwanag po na sinasabi ng Biblia, ang hindi naghahanap buhay, wag pakainin. Those who don't work, don't eat. Utos po ng Bible niyan. Sinabi rin po ng Bible sa atin, ang work ay isa sa mga pagpapalang binigay ng Diyos at utos ng Diyos sa mga lalaki kay Adan. Isa ho yan. Hindi, pastor, nagsusumikap naman ako at nagsasakripisyo naman ako para sa mga anak ko. Well, that's good. Magulang, makinig po kayo. That's good. Tama ho yan. Ituloy niyo ho yan. Pero, again, huwag niyong hayaang umasa lang sila sa pagsusumikap ninyo, pero sila ay hindi nagsusumikap. Huwag lang sila umasa sa pagsisipag ninyo, pero yung mga anak ninyo ay hindi nagsisipag. Parang ganito lang ho yan. Ang daming OFW, OCW, nasa ibang bansa, nag-iipon, nagsasakripisyo, 5 taon, 10 taon inipon. Pag uwi sa Pilipinas, ano nangyari? Inubos ng mga anak. Kaya balikan na uli sa Taiwan. Balikan na uli sa Saudi, Thai. Pag uwi, nagbarko, 10 buwan. Pag uwi, umaasa na yung misis niya nakapag-ipon. Kaso yung misis niya po naging housewife, swipe ng credit card. Pero mo, taon, ilang buwan nag-ipon, nagtiis, hindi nagmerienda, kumain ng simple, namuhay ng simple, tapos uubusin lang ng mga walang hiyang, uubusin lang ho, ng mga anak mo, na akala nila, o asawa mo, na akala nila pinupulot ang pera sa kalye. Are you getting the point? Walang problema sa pagsusumikap. Pero turuan din natin yung anak natin magsumikap. Are you getting the point? Nakuha niyo po? Nakuha po ba natin? Kasi yung panawagan ho ng Diyos sa atin, hindi lang para sa atin. Pamilya ho ang panawagan ng Diyos sa atin. Katulad po ng panawagan ng Diyos kay Moses. Pangatlo po at panghuli, magtatapos ho tayo. To obey God means to carefully obey His instructions. Verse 21 to 23. Ang liwanag, sabi po ng Panginoon kay Moses, pagpunta mo ng Ehipto, tandaan mo, yung mga pinapasabi ko at mga pinapagawa ko sa iyo sa harapan ni Parao. No? At ang sabi pa ng Panginoon sa talatang ito, sabihin mo kay Parao, ang Israel ay panganay ko. Lahat po na nagmamahal sa kanilang panganay magsabi ng amen.
Lalo yung panganay mo nag-aabot ng pera sa'yo. Magsabi ng amen. Di ba? Sa konteksto po ng mga Hebreyo, mahalaga po ang panganay. Maging sa kultura po natin, mahalaga ang panganay. No? Mahalaga po ang ating mga panganay. Makinig po kayo. Sabi ng Panginoon, sabi mo kay Moses, itong mga Israelita, itong mga Hudyo na inaalipin mo, panganay ko yan. Inaalipin mo sila, sinasaktan mo sila, para mo kung sinasaktan Parao. Yan ang sabihin mo, Moses, na sabi ko. Okay? Look at the holiness and the righteousness of God. No? Pag may nanakit sa anak mo, na wala namang ginawang masama yung anak mo sa taong ito, anong gagawin mo? Di ba? Kung ginahasa ang anak mo, anong gagawin mo? Di ba? Ang Diyos, nag-express ng ganong emosyon. Ganon na Diyos. Tell Pharaoh, Israel is my firstborn. At ang sabi na, let my son go that he may serve me. At ang sabi na pa, if you refuse to let him go, Pharaoh, behold, I will kill your firstborn. Grabe o ang Diyos. Mga panganay kong anak yan. Ang bayan ng Israel, anak ko yan. Pag hindi mo sila pinalaya, papatayin ko yung firstborn mo. And true enough, nangyari po yan. In our future studies, makikita ho natin yan. Now, tanong, kung ikaw si Moses, haharap ka sa isang hari ng pinakamakapangyarihang kaharian nung time na yon. Madali o mahirap yung task mo? Ang hirap nun. Sino ka? Haharap ka sa pinakamakapangyarihang hari nung panahon na yon, sa isang snap na lang, pwedeng utusin na putulin ng ulo mo. Tama? And yet, sabi ng Panginoon kay Moses, tiyakin mo na ipakita mo ang mga himala, sabihin mo lahat ng pinapasabi ko sa kanya. Now, ano po pa natin ito malarelate? Matapos sa tayo. Ganito po kahalaga ang pangangaral ng salita ng Diyos. Marami po nangangaral ng salita ng Diyos para lang mo nagpapa-entertain sa mga tao. Puro pag-ibig ng Diyos na hindi tinuturo ang kabanalan ng Diyos. Marami nagtuturo ng pagpapala ng Diyos pero hindi nagtuturo ng pagpapalo ng Diyos. That's why faithful Bible preaching requires devoted man that is faithful to God and pursues faithful biblical interpretation. Kaya hinihimay-himay po natin ang bawat salita. Inaaral po natin ang bawat salita. Ang ganda po na sinabi ni B.B. Warfield. Sabi niya, the Bible is the Word of God in such a way that when the Bible speaks, God speaks. Tagalogin po yun, no? Ang Biblia raw po, itong Bibliang ito ay salita ng Diyos, kaya pag ang Biblia ay nagsasalita, ang Diyos ay nagsasalita. Hindi po ito isang textbook lang natin na kinukuha na natin ng sermon. Hindi po ito textbook na para bang naghahanap tayo ng comfort. Mga minamalong kapatid sa Panginoon, the Bible is the Word of God. Walang kapalit po ito. Walang katulad po ito. Na kung kayo po'y nakakadalo sa mga simbahan na hindi pinapahalaga ng salita ng Diyos, hindi hinihimay-himay ng may katapatan ng salita ng Diyos, umalis sa kayo sa church na yon. If you feel na para bang life coach lang yung pastor na nangangaral sa inyo, o di kaya stand-up comedian lang, umalis sa kayo sa church na yon. Why? Because we are gathered here so that God can reveal Himself to us. And God will only reveal Himself to us through His Word. Nothing more and nothing less. Only the Word of God. Heavens and earth shall pass away, the Bible says. Jesus says, but my Word will never pass away. You will never go wrong when you believe and stand to what this book says. Your life will never go wrong. I would like to conclude it in this way.
Sa tuwing tayo ho ay sumusunod sa Diyos, madalas ho, ito ay hindi para sa iyo lamang. Ito ay para palakasin, bigyang kasiglaan ang pananampalataya at para makilala nila ang Diyos. Kaya nga ho, nung kinausap po ni Moses si Aaron ho, kinausap yung mga leaders ng Israel, sila po ay na-bless. Sila po ay napagpala. Sila po ay nakakita ng pag-asa. Sila po ay napalakas sa kanilang pananampalataya. Bakit po? Dahil ba ito ay idea ni Moses? Hindi ho. Dahil ito ba ay opinion ni Moses? Hindi ho. Dahil po sa katalinuhan ni Moses? Hindi ho. Bakit sila napagpala? Ba't sila nabigyan ng pag-asa? Alam niyo bakit? Twice inulit sa passage na ito. Sinabi doon, all the words of the Lord, verse 28, verse 30, all the words that the Lord had spoken to. No? Can you take note? Tingnan po yung Bible, verse. Tingnan nyo, ha? Nauna ho yung pagtuturo ng salita ng Diyos bago po yung paghihimala ng Diyos. Have you seen that? Yun ang mahalaga. Maging po sa Gospels, si Jesus, nagtuturo muna siya bago po siya naghihimala. Naniniwala pa rin po tayo sa himala ngayon, pero mas mahalaga ho ang salita ng Diyos kesa po sa himala ng Diyos. Kasi po yung himala ng Diyos, temporal. Kagalingan, no? Physical na himala, himala sa bulsa, pananalapi, pinansyal at pagpapala, temporary lang ho yun. Pero ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng pangwalang hanggang pagpapala. Ano po yung pagpapala niyon? Makilala natin itong Diyos na lumalang ng langit at lupa, itong Diyos na nagmahal sa atin sa likod ng ating kasamaan at kasalanan, itong Diyos na nagkatawang tao at sinakripisyo niya ang kanyang buhay alinsunod sa kalooban ng kanyang Ama upang ikaw at ako ay matubos sa ating mga kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Yan po yung pangwalang hanggang pagpapala. Salita ng Diyos bago po ang himala. Natutuwa po ako at nagagalak po ang aking puso last Sunday. Ang dami ho nag-text sa akin, marami pong lumapit sa akin, nag-approach, nagpasalamat. Sabi nila, Pastor Jeff, salamat sa mensahe. Yung last Sunday po yun. At nagpapasalamat po ako sa mga nagpasalamat dahil marunong po kayong mag-appreciate. Pero gusto ko lang pong liwanagin, kung ano man po ang pagkilos at pagpapala ng Diyos sa mensahe po ni Pastor Jeff sa inyo last Sunday, it is not because of Pastor Jeff. It is all because of the power of the Word of God. Okay? Kapangyarihan ho ng salita ng Diyos ang dumapo sa puso at isipan nyo kung bakit kayo napagpala. At kung kayo pinapagpala nung sermon last Sunday at pagpapala ng sermon ngayon, tandaan nyo, una po ako napagpala dahil ako po yung gumawa ng sermon. Na? Kung kayo po yung natutuwid, nare-rebuke ng salita ng sermon nung Sunday at maging ngayon, una po akong nirebuke ni Lord dahil ako po yung gumagawa ho ng sermon na pinapangaral ho natin sa mga oras na ito. Pero ulitin ko lang ho, anumang pagpapala at sino man nagtuturo sa ating kalagitnaan dito na napagpala ho tayo, hindi po dahil sa katalinuhan niya, sa opinion niya, o maging sa kanyang debosyon, kundi napagpala po tayo ng salita ng Diyos dahil ito po ay salita ho ng Diyos. God's word is enough to bless us. Yung mission work po natin sa Mindanao, halos magdadalawang dekada na ho. May mga churches na ho tayo doon. Isa po sa mga intern elders ng isang church po natin sa Madrid, ito po kasama natin si Brother Jimmy. Isa po ito sa mga intern elder na tinitrain po ni Pastor Pat. Doon po sa church sila sa Madrid. Okay? At nakita ho namin ang kapangyarihan po ng salita ng Diyos. No, kung bakit po pinalalago ng Diyos ang mga churches natin, ang mga kapatiran natin doon, dahil po sa tapat na pangangaral ng salita ng Diyos. Pag tinanim mo salita ng Diyos sa puso na at isipan ng mga tao, magbubunga ho yun. Hindi dahil sa iyong galing, hindi dahil sa inyong mga opinyon, hindi sa iyong talino, kundi dahil sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Okay?
Nakita rin ho natin ang bunga sa ating 6 na buwang taong bagong iglesia sa Dasmariñas City. No, ngayon na nagpapasalamat sila, bagamat matagal na silang Christian, nanggaling po karamihan sila doon sa church na nagbibigay ng Mazda 316 sa mga pastor. Ang tagal na nila doon, pero ngayon lang sila naliwanagan. No, ito pala yung ebanghelyo. Mga leader na sila. Yung isa nga doon, kulang lang maging pastora. Sabi nila, ngayon ko lang naintindihan pala ang ebanghelyo ni Kristo. Bakit to? Salita ho ng Diyos. Ang nagbabago sa puso natin. Ang nag-iiwas sa mga pagkakasala sa Diyos. Thy word have I hid in my heart that I may not sin against thee. No, yung mga kapatiran po doon, nilang nila naintindihan kung bakit biski active sila doon sa former church nila, halos everyday may Don't Watch online, no? Na sila po yung mga leader na doon, hindi pa pala sila ligtas. No? Well, for so many years, andun sila, leader sila, pero they did not understand the gospel of Christ. That's a problem. Tapos iyak-iyak sila yung first months na na-meet namin sila, Pastor, naglilingkod naman kami kay Lord. Bakit hindi namin nadadala ang asawa at mga anak namin sa Panginoon? Siyempre, ba't mo dadala? Linggong wala ka sa bahay ninyo. Na madalas Sabado at Linggo na lang nga, kapiling mo ang asawa at mga anak mo na hindi pa Christian, wala ka pa. At ang dahilan mo, nasa church ako. That's not living a balanced life. That is not how God designed us to be. Tapos yung nakilala niya ho tayo, ang CCS, to God be the glory. Hindi tayo perfect church, so may mga flaws din tayo. But to God be the glory. Nakita nila, bakit sa church niyo ho, ang mga naglilingkod mag-asawa? Ang sunod na tanong nila, at sasabihin nila, sana all. Ba't hindi na maisama asawa mo? Siyempre, ba't mo isasama asawa mo? Madaling araw, nasa Don't Watch online ka, araw-araw. Hindi mo na naasikaso asawa at mga anak mo. Nasa church ka na lang lagi. Diba ha? Totoo lang, tingin sa akin, no? Isang araw lang naman nila-require ni Lord eh. Sabi ni Lord, 6 days you will work, and on the 7th day, you take Shabbat. Di naman sinabi ni Lord na araw-araw dapat nasa church ka. Sabi nila, ito sa Book of Acts kasi araw-araw sila ng kitipon. May konteksto po yan. Huwag niyo pong gagawing doktrina at hindi tayo pwedeng gumawa ng doktrina sa isang historical record. Especially in the Book of Acts. Kasi meron siyang cultural, historical context. Okay? And thank God, through the faithful teaching of God's words, for the past 6 months pa lang ho, naging maliwanag po sa kanilang gospel. Pangalawa ho, nakita nila ang importance ng marriage at family in serving and worshiping God together. Ngayon ho, to God be the glory. Gusto kong ibalita sa inyo. In 6 months time, may mga misis na po doon na kasama na nila ang kanilang mga mister sa pananambahan sa Dasmariñas City Church po natin. Praise God! Praise God! Sabi pa nga ng isa na nakausap ko, sana pala dati, pastor. Sana pala noon pa, nalaman ko na yung ganitong programa at plano ng Diyos. So pangalawa ho, na ginawa, pag tayo po'y sumusunod sa Panginoon, hindi lang po ito para sa atin, para palakasin, pasiglain ang panampalataya ng iba, at pangalawa ho, para i-point natin sila sa Diyos. Ano po nangyari po sa verse 31? Ito po. And the people believed, and when they heard that the Lord had visited the people of Israel and that He had seen their affliction. Hindi ko alam kung ano yung mga tanong na sumasagi sa isipan mo ngayon, mga pagdududa sa Diyos, sa Bisaya pagduduwa-duwa, mga alinlangan mo, mga tampo mo, mga galit mo sa Diyos, mga pinagdadaanan mong kahirapan, struggle sa buhay mo.
Gusto ko lang malaman mo, kapatid, kaibigan, that God is fully aware of all of this affliction that you have. Alam na alam ng Diyos lahat ng pinagdadaanan mong suffering. Alam na alam ng Diyos ang lahat ng pinagdadaanan mong kahirapan. No? Sabi doon, and the people believed, and when they heard that the Lord had visited the people of Israel, and that He had seen their affliction, anong response? They bowed down their heads. They bowed down their heads and worship. This is biblical ministry. Ulitin ko lang, pwede kang gumawa ng mabuti sa iba para mag-glorify ka lang. O ang bait niya, ang galing niya. That's not ministry. Ang ministry po ay ang paggawa ng mabuti sa iba para i-point sila sa Diyos. Do you get the point? We can bless the poor, but if that is the only reason to bless the poor, then that's not ministry. That's doing good works, yes. That's charitable work, yes. But that's not ministry. Ministry is doing good to others so that we can point them to Christ. Kaya pag may nagtanong sa inyo, bakit ang bait nyo? Kasi po ang bait ng Diyos sa amin. Gusto lang po namin i-share sa inyo ang kabaitan ng Diyos para malaman ninyo na meron pong mabuting Diyos na nakakakita, nakakaintindi ng lahat ng pinagdadaanan ninyo. Naalala ko po one time, nagkaroon po tayo ng mission work, Bagyong Pablo sa Davao del Sur, sa Compostela Valley. Inatasan po tayo ng Panginoon na pumunta roon. Sino po yung mga nakasama roon? Pagkataas mo kamay. Nagbalot tayo. Mga oatmeal, mga masarap na peanut butter. Nandito pa si Jay. Si Jay Heredia, yata yung nagbitbit ng mga peanut butter. Ang dami po nyon na naharang po sa airport na pagkamalang terorista. Tama ba yun, Jay? Di totoo, di ba? Tama, di ba? Tama ko, tama ba? Tama. Tama, Jay, di ba? Naharang ka sa... Talaga naman mukhang terorista ka kasi, brother. Siguro pag x-ray ng bag, parang parang mga granada eh. Ganon. Kasi peanut butter, nagbigay tayo ng masarap na pagkain, healthy na pagkain doon sa mga na bagyo at na landslide ng Bagyong Pablo sa Compostela Valley. Naalala niyo yun? Nagbalot tayo. Ulitin nga, pwede pong tumayo yung mga nakasama ko noon. Doon po sa Compostela Valley. Pakitayo po. Lahat po ng mga nakasama ko namin. Ayan. Pwede po natin palakpakan itong mga kapatid natin. Salamat. Kasi po, kung hindi ako nagkakamali, kanya-kanyang pamasahe tayo. Tama ba? Kanya-kanyang pamasahe o airfare. Kanya-kanyang pamasahe. Walang iwanan. Tulong-tulong ang lahat para magbahagi ng mga relief goods. Pangalawang wave na po yan. Doon po sa mga nabiktima ng bagyong San Pablo. Yung unang punta ko doon, no? Pagpunta nyo sa San Pablo, doon sa Compostela Valley, alam niyo, paglabas mo ng kotse, amoy patay, amoy bangkay. So makikita mo sa kalye, mga nakalitaw na kamay, mga natabunan ng lupa, mga paa, likod. Tapos pag uwi ko ng Almond Hotel sa Butuan City, sa lobby nila, aircon ho, pagpasok ko, kilala na po nila akong pastor doon. Pagpasok ko, lahat ng mga staff nakaganon. Pastor, sakay galing. Sabi ko, ready na ba yung room ko? Oo, diretso na ako doon. Sabi ng manager, sige, pastor, diretso na kayo doon. Sabi ko, galing kasi ako sa Compostela Valley. Yung amoy ng bangkay sa Compostela Valley, dumidikit sa katawan. And that moved us para mag-second wave ng tulong doon. Alala nyo yun, no? I will always be grateful for your lives, kayo mga nakasama ko doon. Salamat talaga sa buhay nyo. Dahil meron pong pangyayari doon na baka hindi ko kayo aware. Pinapila ho natin yung mga tao. May picture po tayo nito. Meron pong lumapit na matanda. Sa itsura niya, alam natin siyang Muslim. Sa itsura niya, dahil ako po'y may Muslim blood, tausog, alam ko ang imam siya. Lumapit. Sabi sa akin, Pastor, kami po mag-asawa'y Muslim. Nagpakilala ko siya, ako po'y imam. Kinamayan ko. At ang sabi nila,
pwede ba kaming makibahagi ng ibibigay niyo sa amin? Niyakap ko yun. Niyakap ko siya, sabi ko, you are much welcome. Pwedeng-pwede. Andun po sila, nagkantahan tayo, nangangaral po ko ng Ebanghelyo. Nakita ko po yung pagluha ng imam at ng kanyang misis. Alam niyo, dahil sa mabuting gawang iyon, no, na hindi lang tayo nagbigay ng mga relief goods, nagbigay din tayo ng pinakamagandang kaloob, ang Ebanghelyo ni Kristo. Sinuko po ni Imam at nung asawa niya ang buhay nila sa ating Panginoon. Tinanggap po nila ang ating Panginoon bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Sinuko nila ang kanilang panambahan kay Allah at ang pagkilala nila kay Muhammad. Pagkatapos po ng gawain na yon, nagsabi sila sa akin, Pastor Jeff, pag uwi ho namin at sinabi namin Kristiyano na ho kami, papatayin ho kami. At ganun po talaga. Papatayin ho kami. Ano kayong dapat namin gawin? Kinausap ko po si Pastor, kalimutan ko yung pangalan niya. Yung taga Cebu? Alam yung pangalan? Nasa dulo ng dila ko eh. Kinausap ko yung pastor na mag-asawang na saka yung wife niya nakasama natin nagbalot. Kinausap ko sila, sabi ko, Brad, pwede mo bang isama to sa Cebu? At yung po ang ginawa nila. Na yung pagkatapos ng araw na yon, sinama ho nila, kinabukasan, pag uwi sa Cebu, meron po silang parang church sa taas ng bundok. At yung huling balita ko, ay nandun pa rin sila, nananambahan at naglilingkod sa Panginoon. Amen? Hindi natin alam kung sasabihin ng Panginoon, bumalik sila sa mga Muslim communities nila at ipangaral nila ang tunay na Diyos at nag-iisang Diyos, walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. I'll close with this. Sabi ni Dwight L. Moody, there will be no peace in any soul until it is willing to obey the voice of God. I'll read this once again, and I quote, there will be no peace in any soul until it is willing to obey the voice of God. And I'll close with what Charles Stanley, famous quote, sinasabi niya po ito lagi, obey God and leave all the consequences to Him. Sunod ka lang sa Diyos. At hayaan mo ipagkatiwala mo ang bunga ng iyong pagsunod sa Diyos. Si John, tinawag ng Panginoon, sa likod ng malaking sweldo niya, sumunod siya sa Diyos at pinagkatiwala lang ang bunga ng kanyang pagsunod. Bari iba naman sa inyo ay hindi naman kayo dapat mag-full-time, magpastor o maging missionary, pero may pinapagawa ang Diyos sa inyo. Sumunod lang kayo sa Diyos at ipagkatiwala niyo ang resulta ng inyong pagsunod sa Diyos. Madalas ang bunga ng pagsunod niyo sa Diyos, ang resulta, higit pa sa inaasahan ninyo. Manalangin po tayo. Panginoon, aming Ama, maraming salamat po sa pribilehiyo na maituro ang salita mo, Panginoon. Ngayon po, pinaunawa niyo sa amin sa liwanag ng Exodo, Kapitulo 4, ang pagsunod po ni Moises sa iyo. We can identify ourselves with Moses, Lord. Marami rin kami mga excuses. Marami po kami mga insecurities. May mga inferiority complex kami, Panginoon. Feeling namin, Lord, hindi kami karapat-dapat na gamitin mo at tawagin mo. Dahil kami laging nakatingin, nakalingon sa nakaraan. Sa mga nakaraang pagkakamali, nakaraang kasalanan, nakaraang buhay namin. At nakakalimutan namin, Lord, na sa iyong habag at biyaya sa Ebanghelyo ni Kristo, kami binago mo na. At kami sa iyo na. At ikaw ay nagahari na sa amin. Maging sa mga simpleng araw-araw na pamuhay namin, turuan mo kaming sumunod sa iyong nais.
sa iyong kalooban. Muli po, nais aming magpasalamat at magdakila sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.